Tuwing umuulan, alam na natin kaagad ang kasunod nito, ang pagbaha. Isa ito sa napakaraming isyu ng ating bansa na tila ba hindi masolusyonan. Konting ulan dito, konting ulan doon. Baha ang nararanasan ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya naman ang pagputok ng balita tungkol sa isyu ng mga anomalya sa DPWH ay mabilis na kumalat sa social media. Ating tingnan na naging ambag ng social media para patuloy ng pag-usapan ang isyu na ito. Tama po, Your Honor. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received by this representation almost every day. Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. Salamat sa social media dahil dito nalaman natin na tayo pala ay walang kamalay-malay ng ninanakawan ng mga opisyal ng gobyerno. Noong nakaraang Setyembre lamang ay may naganap na trillion peso march. Libo-libong mga mamamayang Pilipino ang dumating. Pero paano nga ba kumalat ang gantong impormasyon na magkakaroon ng malawakang rally? Ang tawag sa ganitong uri ng panghikayat gamit ang social media ay social activism, kung saan nagiging instrumento ang social media sa pagkalat ng anong uri ng impormasyon patungkol sa politika at paghihikayat ang sambayanan na ipaglaban ang kanilang opinyon. Maraming nagalit, nahikayat, na-hype at naghanda at mayroon ding kumontra. Pero ang rally ay tagumpay na natuloy. At ngayon, nandito tayo sa University of Perpetual Help System Data upang interviewin ang mga ilang estudyante sa kanilang opinion about this issue. Nakita niyo po ba yung panghinikayat ng mga ibang Pilipino about dun sa trillion peso march sa kahit anong social media platform? Oo, dahil ang daming mga Pilipinong mahihirap na hindi nabibigyan ng sapat na pangangailangan. Oo, nakita ko lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil nagbunga yan nung nagkaroon ng issue sa DPWH, sabihin ng mga Pilipino para magkaroon ng marami. Nung nakita niyo po yun, ano po yung naging initial reaction? Siyempre, nalungkot kasi mayaman yung Pilipinas pero bakit ganun kinukurakot lang yun? Aware po ba kayo dun sa DPWH issue? Yes. Siyempre, unang-una sa lahat, gusto mong sumali pero parang hindi mo kayang sumali. Kaya pinapakita mo na lang lahat na galit at emosyon mo sa social media. Dahil yung social media pag mong gamitin ngayon as a way para ma-call out yung mga tao dapat mapapanagot at kumalit yung balita na mayroon na parang nangyayari yung sa Pilipinas na hindi alam ng ibang tao. Sabihin natin, yung iba clueless, yung iba hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya mas maganda na ipakita sila sa social media. Nabanggit niyo po kanina na nakita niyo po yung mga post about dun sa trillion peso march. Nahikayat po ba kayong sumali? Oo, pero hindi kasi ano yung schedule kaya through social media ko na lang yung pinapakita. Siyempre, oo naman. As Filipino voter, may karapatang bumoto. Kahit regardless sino man yung binoto ninyo. At kung may nangyari mga issue na yan sa DPWH, hindi lang naman DPWH yung nagkaroon ng issue eh. Lumabas lahat ng issue ng control funds sa Pilipinas. Sa akin na, oo, sasali ako, pero dahil sa kalagayan ng ibang Pilipino at dahil sa kalayuan ng Metro Manila, hindi na naman ako sumali dahil hirap, lalo na sa biyahe. Pangalawa, in-express ko na lang yung pag-protesta gamit ng social media sa anumang bahagi ng plataforma para ma-express ko kung ano man yung nararamdaman ko sa gobyerno natin. Sa tingin niyo po, ano po ang importansya or ang pinaka-role ng social media sa pagkalat ng mga ganitong klase issue? Sa panahon kasi ngayon, mas tutok na ngayon ng mga tao sa phones eh. Mas mga gadgets na compared data na mga TV, sa newspaper. Ngayon, pag sa phone kasi, unang pindot mo lang, nandyan na lahat. Pero syempre, dapat mag-ingat pa rin tayo kasi hindi natin maiwasan yung mga fake news. Kailangan mag-check pa rin ng
kung credible ba yung source na pinagtitignan para kahit pa paano ma-lessen yung anxiety ng mga tao na gano'n na pala yung nangyayari. True source. Sa kanilang mga sagot, nakita talaga natin ang kahalagahan ng social media sa pagkalat ng mga ganitong issue. Patunay ito na ang social media ay isang makapangyarihang instrumento sa pagkalat ng mga napapanahong issue tulad nitong flood control projects. Sa pamamagitan ng isang click, alam natin na ang buong mundo agad ang makakita ng kung ano-ano man ang gusto natin i-post. Kaya sa mga ganitong issue, magbasa, mag-scroll at makialam. At bilang kabataan, gamitin natin ang ating boses. At iba pang paraan sa kahit anumang pagkakataon upang ang mga ganitong issue ay hindi pa kailanman malimutan. Kami ang Group 3 at ito ang Tala Media!